Hello guys, i-flex ko lang yung mga requirements papuntang South Korea guys. Yung gustong pumunta ng South Korea. Itong yung dapat yung malaman bago po kayo gustong mag South Korea kasi hindi biro po ang pagpupunta ka ng South Korea. Ang mga requirements na pala guys is medyo marami din at saka medyo kailangan mo rin ng pera at saka panahon. Sasabihin ko sa inyo guys yung mga pinagdadaanan ko. Isa nga pala akong APS aspirants ngayon guys. Pero sa ngayon, nasa Pilipinas pa ako. Waiting pa yung approval ko para magka-employer. Una nga pala guys, bago kayo gustong sumabak papuntang South Korea, kailangan nyo muna i-test yung Ishihara test. Check nyo muna yung mata nyo kung hindi ba kayo colorblind kasi bawal talaga yung colorblind dun. Okay lang yung malabo mata yung sa sunglasses. Okay lang yun, walang problema yun. Tsaka yung ano lang, yung colorblind. Tsaka yung sa baga guys, mga scars. Mayroon din naman yung mga sa scars na kunti lang pero kailangan nyo lang ng ano yan, ng certification ng doctor. Hindi lang yan. Pero doon lang muna tayo sa ano guys. Bago sumalang, gusto mong magpuntang South Korea yung ano na guys, yung i-check nyo muna. Nasa YouTube lang yan. Yung ano, Ishihara test. Kung hindi ka colorblind. Pag hindi kaya colorblind guys, kukuha na kayo ng passport. Kasi yung passport, kailangan po talaga yan guys. Hanggang sa pag passport kayo guys, pero pwede rin guys yung mag-aaral kayo na Korean language. Pwede yung sa self-study ka. At saka pwede rin yung mag-KLC ka, Korean Language Center. Ganun ba? Mas mawakal kasi yun guys kasi gagayad ka nila. Mas better kasi yun. At tulad ko, nag-aaral ako ng KLC dito sa Butuan. Ano yung school guys? Mindanao Skills Learning Training Center. Nasa taas ng Langbang sa Montilla Boulevard dito sa Butuan. Last year lang yun. Ayun guys, pag mayroon na kayong passport, at least yung mata nyo, mayroon na kayong passport, nakapag-KLC na kayo, mag-study kayo guys, magdagdag kayo ng maraming vocabs, kasi yun talaga ang way na makapasa sa exam ng maraming vocabs. Yun talaga, huwag mo mag-test palagi, vocabs, tsaka mag-test ka palagi, yun ang pinaka-importante. Yun ang technique para makapasa sa exam. Pagkatapos guys, pero yung pag-exam, hindi po madali ang exam. Kasi mayroon pa tayong pagdadaanan na gaya na ano ka guys, kapag may passport ka na, kapag aral ka na, paggawa ka ng e-registration dun sa DMW, yung site yun guys, pwede kayo dun. Kasi kailangan yun pag may exam na, pasok sa registration, kailangan mo ng e-registration. Yung kailangan talaga yun. Tapos, pag may e-registration na kayo guys, mag-aabang na kayo sa exam. Kasi yung exam, slot lang yun guys. Kahit pahirapan ng paano ng slot guys kapag mayroon ng schedule. Pag schedule is nakalagay is 8 to 5, mga 8 dapat nakaabang ka na kasi tulad sa akin guys, 4 na beses bago ako nakapag-exam. Una, hindi kami nakapasok sa exam. Naubos kami ng slot kasi pangalawa, hindi na ako nakapag-register kasi nagkataon na mayroon akong assessment sa TISDA. Pangatlo guys, nakapasok ako nakakuha ko ng slot.
Kaso lang, na-disapprove naman ako. Kasi yung picture ko, may ano kasi guys may standard sila sa picture. Sasabihin ko mamaya. Saka pang-apat guys, doon ako nakapasok. At doon sa wakas nakapag-exam ako. At sa wakas kasi nakapasa din ako. Unang-una guys, bago kayo mag-ano sa registration, prepare nyo talaga yung registration. Tapos, picture nyo guys, yung passport size. May size kasi yan guys dapat naka 15 KB lang yung pictures sa picture nyo. 15 KB, tapos yung niya, pixels niya is 100 to 300. Kailangan nyo talagang sundin yun guys para walang problema. At saka sa passport nyo, pascan nyo yun, passport. Tapos i-JPEG nyo, 1 MB. Ganun pa rin yung niya, pixels na 100 to 300 pixels. Yun ang kailangan nyo i-prepare sa registration guys. Para pagka walang problema, pasok agad pag na. Kasi napakahirap talaga yan guys. Kasi 10,000 lang yung 10,000 kukunin ng hindi mga wala pang 1 hour yan guys, ubos na. Kasi nationwide kasi yun guys. Kasi sa ngayon, yung exam natin is CBT exam, computer based exam. Mayroon yung PBT pero dati yun, ngayon wala pang PBT dahil dun sa COVID. Yung PBT is paper based exam na mayroon yan sa Davao, sa Cebu at saka sa Manila. Pero yung CBT, computer based exam guys, sa DMW lang talaga yun, doon lang yun sa Manila. Ayun guys, yun ang gagawin nyo. Natis nyo yung mata nyo, ano problema, passport, picture, ready na. At saka nakapag-register na kayo. Pag nakapag-register na kayo guys, magbabayad na kayo. Kasi may yan guys is 1,300 yata yun. Yung sa amin, almost 1,400 yun babayaran nyo. Tapos, yun guys, pag naka-register na kayo, mag-aabang na kayo sa schedule nyo papuntang Manila. Tapos, yun, kailangan nyo na talagang babad sa pag-i-exam. Babad sa pag-study. Pag-study kayo, book ups, yun talaga kailangan. Huwag nyo na nung yun kayo, may book 1 at book 2 doon kayo. Yun, memorize nyo yung book 1 to book 2, tapos study sa YouTube, marami. Yun ang ginagawa ko guys. Tapos nung mock test, marami yung mga application na pwede kayo doon. Yun ang gagawin nyo. Kasi hindi po biro yung guys, mag-i-exam ng Korean para kang baliw. Minsan pag pinagtatawanan ka pa ng mga kakilala mo. Kaya ko, nasa trabaho ako, nag-memorize ako, nagpo-plus card ako. May technique naman yan guys. Nagpo-plus card ako, tapos nag-headphone ako minsan, nakikinig lang po yung sa listening. Kasi ang exam guys is dalawa po siya, reading at saka listening. Ang covers ng exam guys is 40 items yan. 20 items sa reading, 20 items sa listening. Ang passing score yan guys is 22 or 110. Kasi times 5 kasi yan guys Yun ang dapat kailangan nyo makuha para makapasa kayo. At sa ngayon guys, may skill test na. Yung sa weight, sa height, at saka yung sa ishara na sinasabi ko. Yun. Tsaka yung pabilisan ng kamay. Mayroon ng kailangan yung i-master ba? Yung gano'ng baka bilis yung kamay nyo. Kasi doon sa pinag-apply natin guys, factory worker. Ang trabaho talaga yung nasa factory. Ayun guys, yun lang ang ma-advise ko sa mga gustong mag-South Korea. Yung mga kakilala ko, dami yung kakilala ko na nag-aaral na din sila. Kasi malaki na yung sahod yun dun sa Korea guys. Pero medyo mahirap na siya pasukin. Hindi naman siya masabi natin mahirap. Kasi nakaganda lang kasi guys is government to government based siya. Walang placement fee. Although yung lahat ng mga gastusin mo guys is sa'yo talaga. Pero at least pag nakapasa ka, medyo hayahay na ba? Kasi ang gagawin mo na lang pag nakapasa ka, maghihintay ka na lang. Maghihintay ka na lang. Yun na lang. Kaya ko, yun lang ang ginagawa ko ngayon. Naghihintay na lang ako. Saka,
Yun lang guys. Yun lang ang ma-advise ko sa inyo sa ngayon. Yung gustong ano, pag-follow na lang guys sa ano ko, sa ipipage ko, Puilagan. At saka sa YouTube ko, Yugilaw PH. Sa ngayon yan, yun lang yung mahal mo na guys. Papalitan ko rin yan soon kung nasa Korea na ako. Hanggang dito na lang guys. Magandang gabi. Bye bye.